Ngayon po ay talagang grabe ho yung ginagawang pagsisikap mismo ni Pangulong Marcos Jr. na mapabango, mapaganda ang kanyang imahe matapos po yung kahiyahiyang resulta ng 2025 elections na kung saan ay hindi po nila nakamit yung magandang resulta na nais po ng administrasyon. At sa ngayon ay nilalayan po ni Pangulong Marcos Jr. sa pamamagitan ng pagsusumite ng courtesy resignation sa lahat po ng mga opisyal ng gobyerno. At sa katunayan, may mga napalitan na ho. 3 na ho sa DFA, DOE at sa DNR. Pero alam niyo ho, mas maganda ho siguro na ang unahin ho ng Pangulo yung mga issue ho na talagang mas sabihin natin ay mararamdaman po ng taong bayan ano ho ito, yung sa bigas. Hindi ho ito tungkol sa 20 pesos na murang bigas. Alam niyo ba, noong kauna-unahang podcast mismo ni Pangulong Marcos Jr., ay kanyang inamin, ewan ko lang ho kung nadulas ho siya o dito, baka hindi niya ho napag-isipang mabuti. Pero nasilip ko ho ito mga kababayan kasi lahat po ng kanyang mga binabanggit ay aking hinihimay-himay. Alam niyo ho ba na ang sabi niya ay natuklasan niya na ng kanyang administrasyon na talagang grabe daw po yung pagpupuslit, yung pag-i-smuggle, yung rice smuggling dito po sa Pilipinas. Mga kababayan. At kaya grabe raw po yung problema sa atin, lalo na po sa bigas. Ito, pakinggan nyo ho, mga kababayan. At alam niya na ho, na meron pala mga smuggler ng bigas, mga opisyal para ho ng gobyerno. Tinanong ho sa kanya kung kailan niya nalaman. Ito, panoorin po natin. Pilipinas, ang mga opisyal na spoiled, basta't import lang ng import. Ang katotohanan, ang nakita namin, ang pang-control doon sa presyo ng bigas ay ang smuggled na bigas. Kaya nag-hoard. Ito ang pinakamalupit. Sinabi namin, ba't may ganito? At hindi na iniintindi, basta puro ang import natin. Dahil ang nag-i-smuggle, mga opisyal din ng gobyerno. Kumikita sila. O di bakit nila papalitan? Sige, pasok sila ng pasok. Hindi nila iniintindi ang production, hindi na iniintindi yung sistema, hindi nila iniintindi ang presyo ng palay, ang presyo ng bigas, ang kikitain ng magsasaka. Wala. Kailan po itong mga nag-smuggle? Basta ito yung nakita namin. Opo. Noong pag-upo ko, meron talagang ganyan. At rinirate na namin yung mga warehouse, nabawasan yung supply. Lahat yan, yung mga changes na ganyan, hindi ganun kasimpleng gawin. May batas na Okay, so yun ho mga kababayan mismo sa bibig po ng Pangulo nang galing sa kanya. Kasi ang linaw po ng tanong sana po ay hindi po ito baloktutin ng pala sa press officer. Ang linaw po ng tanong, kailan nyo nalaman? Sabi ho ni Katunying sa Pangulo, kailan nyo ba nalaman na itong mga nag-i-smuggle na ito, yung mga smuggler? Sabi niya, yung pag-upo ho namin. Kailan ho ba mo po si Pangulong Marcos Jr.? July 1. Actually, June 30 ng tanghali, 2022. Ngayon, anong buwan na ho ngayon, mga kababayan? Mayo, malapit na ho, mag-uhunyo na ho, di po ba? 2025 na ho ngayon, mga kababayan. So, ang ibig sabihin ay pag-upo pa lang ho sa kanyang pwesto, sabi niya ho nalaman niya na raw ho na may mga smuggler, mismo mga opisyal ho, mga kababayan. Sabi niya ho, napanood nyo naman ho mismo, di ba? At sa kanya nanggaling yung salita kung kailan po, ang liwanag talagang ganyan. At rinirate na namin yung mga warehouse. So ito, siguro, ulitin ko Wala. Kailan po itong mga nag-smuggle? Basta ito yung nakita namin. Opo. Noong pag-upo ko, meron talagang ganyan. At rinirate na namin yung Ayan tinanong, inulit ko lang ho mga kabayan, kailan nyo nalaman yung mga nag-i-smuggle na ito? Sabi ho mismo ni Ginoong Antonio Taberna, sagot niya, pag-upo namin. Kailan sila umupo? Ulitin ko lang ho mga kababayan, 2022. Ngayon taon, anong taon na po ngayon? 2025. So dito ho mga kababayan, mismong mga opisyal daw po ng gobyerno ang nasa likod ng rice smuggling. Yan po yung pag-amin ng Pangulo. So, nasaan na po sila? Nasa bilangguan na ba ho sila o ano? Wala. May nabalitaan na ho ba kayo na kulong na opisyal ng gobyerno? Dahil po sa rice smuggling? Wala.
So wala ho nangyari. At alam nyo ho mga kababayan, ito hong rice smuggling, kung talagang magiging seryoso lang po ang gobyerno, is non-bailable. Mga kababayan, wala hong piyansa ho rito Kapag nahuli ka at lumabag ka dito sa rice smuggling, naku, walang piyansa. At pwedeng maparusahan ng habang buhay na pagkabilanggo kasi wala pa namang bitay dito po sa atin. So, mabigat po ang parusa sa rice smuggling. Sabi ho ng Pangulo ay, di ba, official daw ho mismo Talagang nagpupuslit ho ng bigas. Mismong si Pangulong Marcos Jr. ay kanyang nilagdag. So, bagay, September 26, 2024 po ito, yung Anti-Agricultural Sabotage Act na kung saan ay mas mabibigat po yung parusa ang ipapataw dito po sa rice smuggling. So nagtataka lang ho mga kababayan. So hindi lang ho na i-follow up ho ni Katonyeng na sana, kung ako lang ho nagtanong sana, sasabihin ko, Mr. President, pag upo nyo lang pala noong 2022, alam nyo na may nangyayaring rice smuggling. Mismo mga opisyal pa ng gobyerno, bakit ngayon ka lang, ba't walang nakulong? Diba? Sana naisundot din ng tanong, bakit wala pong nakulong, Mr. President? 2022 pa lang, pag upo nyo, nalaman nyo na may ganyan na gawain. Dito po sa rice smuggling, opisyal pa ho ng gobyerno. So, yun lang ho, ipinagtataka ko lang ho mga kababayan. At ang sabi niya ho, ginawa na nilang yung mga pang-raid. Alam nyo, sa mga nangyaring raid, puro bodegero lang ho nauhuli. Wala ho yung may-ari ng bodega na ni-raid. Yung mga, di ba? So, kawawa ho yung mga maliliit. Mga bodegero lang ho ang na paparusahan. So, yun lang ho. Ang tanong ko lang ho, at kasi, ang liwanag naman ho, inulit ko pa, 2 beses kong ipinlay yung binanggit at yung tanong ho ni Katonyeng dito po kay Pangulong Marcos. So, ang sabi ho nila, hindi nila iniintindi yung production at hindi nila iniintindi yung sistema. Ang iniintindi, kasi di ba, yung hindi nila intindi, yung pressure raw po ng palay, sabi ng Pangulo, tapos yung kikitain ng mga magsasaka. So, yun po ang binabanggit ho rito. Alam nyo ho, mga kababayan, ay ako lang ho, total, pinag-uusapan na rin ho mga kababayan, ito hong issue ho ng courtesy resignation ng mga opisyal ng gobyerno. Ang pinakamaganda ho siguro na gawin ho ng Pangulo, huli man at huli pa rin, siguro tanggalin niya na ho yung Agriculture Secretary. Kasi talagang, di ba, alam na pala nila na may rice smuggling. Matindi ho. Alam niyo ho, pag-upo ni Pangulong Marcos Jr. sa panunungkulan, siya pa ho ang nagsilbing kalihim ng Department of Agriculture. Kaya hindi ko ho lubos na maisip na bakit ho ganon. Nung siya po ay nanunungkulan, tapos, di ba sabi ho, tinanong ni Katonyeng, kailan niyo nalaman po yan, Mr. President? Pag-upo namin. Nung umupo siya ang kalihim ng DA. Hindi po na-imbestigahan at wala po na ipakulong. Tapos, nang ipinasa po yung panunungkulan dito kay Secretary Chu Laurel, wala rin po nangyari hanggang sa ngayon. So, kung ano-anong patsi-patsi ginagawa para resolvein ang problema sa bigas, na ngayon, meron pong subsidiya tayo, nagbabayad ang taong bayan, lahat po tayo ng mga taxpayers, nag-aambag-ambagan para makabili po ng bigas yung ating mga kababayan na mahihirap, okay lang po ito. Total, kung pakikinabangan po ito talaga ng nakararami ng mga kababayan natin may hirap, okay po ito. Pero, pwede naman po pala na yung kusa na maibaba, yung presyo ng bigas, kung masusog po ito pong yung rice smuggling na laganap dito po sa ating bansa. Di po ba? At kasi, siyempre, mapoprotektahan din yung kapakanan ng mga magsasaka. So, yun lang po na pag-uusapan lang ho natin, mga kababayan. Baka naman kasi, eto, nililinis pero may dating dumi, hindi po ginagalaw. Ano ho ito? Yung rice smuggling, na sabi po mismo ng Pangulo, mga opisyal pa ng gobyerno ang sangkot. Kaya alam nyo ho, sa panahon po ni dating Pangulong Duterte,
talagang marami pong aligasyon ng katiwalian diyan po sa National Food Authority o NFA. At kaya ang ginawa ho ay pinabayaan ho na mag-import yung mga pribadong sektor at pinagbawalan na po na makialam sa pag-i-import ito hong NFA ng bigas. Kaya ang ginagawa ho po nila ay ang NFA, ang mandato ho nila, sila po ang bibili ng bigas sa mga magsasaka. So ganun ho. Pero ngayon, yan po bahagi ng rice tarification law. At ang liwanag ho ng sabi ho ng Pangulo doon, dapat may baba ang bigas, mabawasan ng up to 7 pesos. Mabawasan kung 47, maging 40. At sabi na rin po ng mga analis at taga-obserba, bumaba naman po ang presyo ng bigas dito sa ating bansa. Alam nyo, may ibababa pa pala yan. Kasi natuklasan ng Pangulo sa pag-upo niya na matindi ho yung rice smuggling. Kaya lang wala ho nangyari. Hindi ho natin malaman. At parang naitanong ho dyan sa Malacanang press corps sa briefing ni Yusek Castro, iniimbestigahan pa rin ho ngayon. Ang tagal ho mag-imbestiga. 3 taon na nag-iimbestiga pa rin ho sila, mga kababayan. Parang sa bigas din. Talagang mahilig ho sila sa bigas Parang sa bigas, di ba ang katuwiran nila, 3 taon nilang pinag-aralan bago maipatupad itong 20 pesos. Yun ho. So dito naman sa rice smuggling, 3 taon nilang inimbestigan bago maipakulong itong mga rice smuggler. So yun lang ho mga kababayan. At siguro pinakamainam, Mr. President, total naglilinis na ho kayo, magandang tiyempo ito, panimula. Baka maisama nyo na sa pagbabago diyan po sa Department of Agriculture. Wala ho talagang sablay. Yan po ang isa ho sa talagang pangunahin na naramdaman ng taong bayan, yung mataas na presyo ng bilihin, lalo na po ang bigas. Ngayon may subsidy. Mas maganda hong bumaba ang presyo ng bigas, yung natural, yung wala pong ginagawang abono, wala pong ginagawang gastos ang taong bayan, ang gobyerno, di po ba? Yung natural na mura ang bilihin. Sana po yun po ang mangyari. Okay, so sa mga bago lang sa ating channel, subscribe na po kayo. At para kayo po ay laging updated dito po sa ating palatuntunan. At syempre, yung mga subscribers po natin, pakishare naman po at pakilike. Ito pong ating YouTube channel para syempre maipakalat po natin sa ating mga kababayan. Ito pong ginagawa nating komentaryo at syempre pagbibigay diin sa bawat issue dito po sa ating bansa. Maraming salamat muli. Ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.